Iniikutan ng pulisya ang pamayanan sa Santo Tomas, Batangas kung saan ginahasa at pinatay ang isang batang nangangaroling. Galit na nagluluksa ngayon ang mga nag-alaga sa bata na matagal na palang ulila. Nakatutok si John Consulta. Hindi siya tao. Hayop siya. Demonyo siya. Hindi talaga siya tao. Dahil kung tao siya, hindi niyang gawain ng ganyan tao. Wala nang mayayakap na Bella si Marivic Caspe ngayong Pasko. Ang 5 taong gulang na batang inalagaan nila magkakapitbahay mula nang maulila ito sa kanyang single parent na ina noong 9 na buwang gulang pa lang. Sabi niya sa akin, Mami, nasa tindahan ako. Mami kasi tawag niya sa akin. Bibili ako po to. Sabi ko, saan galing ang pera mo? Kay Papa Lo. Ayaw ko siya na nangangaruling. Pero gusto niya kasi may kasama naman siyang anang atin niya. Pero sabi ko, wag kasi baka kagatin ka ng aso, makagat ka ng aso. Sabi ko, ako na lang bibigay sa'yo. Pero higit pa sa kagat ng aso ang sinapit ni Bella ng mangaroling sa isang bahay sa kanilang lugar sa Santo Tomas, Batangas itong Biyernes. Kinabukasan, natagpuan siyang nakasilid sa sako at wala ng buhay. Lumabas sa pagsusuri na ginahasa si Bella ng 2 lalaking caretaker ng bahay na umaming nakadroga noon. Parehong arestado na ang 2. Inamin ng isa sa mga suspect ang ginawang pangahalay. Ano ginagawa mo? Gumagamit, sir. Ng... Pinagbabawal na gamot. Tapos, ano nangyari? Dumating na po ang punto na doon na po sa taas yung bata, iba na po yung takbo ng utak po namin. Lumalabas na pinagplanuhan ng mga suspect ang bata na dati na raw nangangaroling sa kanila. Ilang beses na po bang nangaroling sa inyo yung bata? 5 beses po, sir. Bago po dumating yung pang 5 beses na nangaroling, doon na namin po na pagplanuhan na ipasok yung bata doon sa loob ng barak. Pagkakanta po, pinapasok ko na po sa loob. Pagpasok po ng bata, yung bibigyan ko po ng pera, nakita po ni... Nung pangalawang kasama mo? Yung pangalawa kong kasama na nagamit po kami. Gusto na pong umalis. Nung bata? Opo, sir. Sumisigaw at umiiyak po, sir. Yung bata po, sir. Anong sabi niya? Uuwi na po daw po siya. Sa sariling kwento ng suspect, inuntog ng kanyang kasama ang bata bago nila ito hinalay. Pagkatapos ay sinakal ang bata gamit ang cord ng charger ng cellphone na kanya raw ikinamatay. Pero kahit patay na, hinalay para ulit ng kanyang kasama ang bata. Bakit mo po nagawa yun? Dahil hindi na po namin makakaya yung kuwan ng droga. Hindi po namin kaya ng kontrolin. Kumbaga po kami wala na po kami sa sarili. Atin pong bibigyan ng instruction yung hepe ng Santo Tomas na lahat ng ebidensya ay kanilang masusing titignan, no? Para hindi na talaga makakawala itong mga suspects na ito. And of course, tinitignan pa natin, baka may mga witnesses pa tayong makuha. Mariin namang kinundina ng Santo Tomas City Hall ang brutal na ginawa sa bata at nagpaabot na ng tulong para sa pagpapalibing. Ang mga tauhan naman ng PNP PRO4A nag-ikot sa komunidad na pinangyarihan ng krimen para paalalahanan ang mga magulang kung paano mailalayo ang mga anak sa mga insidente ng pang-aabuso. Kalaro din po yun ng aking anak eh. Dito rin po, minsan po nandito rin po yung bata na yun dito sa bahay. Hindi na muna sila mangangaroling. Dito na lang sila sa bahay, bibigyan ko na lang sila ng pera. Hindi kaya pagkain, gano'n na lang. Bakit mo? Siyempre nakakatakot din yun. Maging alerto po sila at ingatan po nila ang kanilang mga anak. Huwag pong ipagkatiwala kahit kanino at lagi pong yung gabay ng mga magulang ang isa sa pinakamahalaga. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Huling Martes bago magpasko kaya lalong dagsa sa Divisoria ang mga naghahanap ng bagsak presyong panregalo. Kung hanggang magkano ang tawaran, alamin natin sa live na pagtutok ni Katrina Son. Katrina. Dumayo pa mula Nueva Ecija si Maylene at kanyang mag-aama para mamili ng pamasko dito sa Divisoria sa Maynila. Kasi alam ko po na magiging masaya po sila. Yun naman po yung para po sa isang magulang, yung makita pong masaya yung mga anak. Ang Pasko po ay para sa mga bata. Ilan sa nakausap ko may dalang listahan ng mga reregaluhan.
Pero bukod dyan, nagbaon din si Marie Chris ng pasensya, lalo't di mahulugang karayom ang Divisoria. Dapat mahaba pasensya, hindi mainit ulo, kasi sobrang daming namimili. Siksikan talaga. Marami sa mga namimili naghahanap ng mga regalong magagamit sa araw-araw. Merong mga damit tulad ng mga ternong pambata sa halagang 70 pesos hanggang 150 pesos. Ang mga shorts naman ay mabibili ng 2 for 150 pesos. Di rin mawawala ang mga regalong pambata tulad ng mga laruan na mabibili sa halagang 25 pesos pataas. Mga kikay bags na 150 pesos ang isa. At mga party dresses for kids na 200 hanggang 250 pesos ang halaga. Ang mga personalized gifts mabibili naman sa 100 pesos pataas. Mas magagamit kasi nung re-regaluhan ko. Kasi po kung pera po, parang wala lang din naman po. And then pag ganito po, halos araw-araw nila pang trabaho, pang gamit po talaga pang araw-araw nila. Kahit maliit lang na nabili mo siya, pag binigay mo, at least naalala mo sila. Ang mga nagtitinda naman dito, may kanya-kanyang diskarte rin para makabenta. Ang ilan may pa last minute discount at promo pa. Nagbabawas din po, ma'am. Ganun din po. Kasi parang ano na sa kanila yun eh. Parang masaya na sila kahit konti nababawasan. Parang handog, pamaskong handog mo na sa kanila yun, ma'am. Naglilis talaga kami. Pag halimbawa, maramihan, less 10, less 15, ganyan. Depende po. Walang takas sa pulisya ang grupong sangkot sa pagbebenta umano ng mga brand new na sasakyan pero nakaw pala. Ang kanilang estilo sa panloloko, alamin sa aking eksklusibong pagtutok. Tinangkaraw ng mga lalaking ito na sakay ng kulay pulang kotse na takasan ng mga humahabol na pulis. Ito yung pera, yung money. Pero dahil traffic, naipit ang sasakyan, dito na siya inabutan ng mga otoridad. Sinita ng PNP-HPG ang sasakyan dahil nakaalarma. Ibig sabihin, kung hindi nasangkot sa krimen, nakaw o karnapang sasakyan. Agad na pinalabas ang 4 na lalaking lulan ng sasakyan sa kapinusasan. At nang i-verify ng HPG, lumalabas na ang grupong ito ang umunay sangkot sa bentahan ng mga sasakyang nakaw. Ang modus, brand new ng mga kotse ang kanilang kinukuha sa kasa. Nagpapa-approve sila ng financing at sa oras na maaprubahan, itatakbo ang kotse saka ibebenta. Pinalitan ang lahat po ng mga dokumento at narilisan po ito ng original na ORCR. Pati raw mga sasakyang hulugan na hindi na kayang bayaran ng may-ari kinukuha ng grupo pero sa halip na ituloy ang hulog, tatangayin na nila ang kotse. Ang mga suspect, iba't iba raw ang papel sa modus. Narin po yung nagpapanggap na agent, meron pong nagpapanggap na financier at nagpapanggap po kuno na talagang seller ng sasakyan. Isinasagawa raw ng grupo sa Dumaguete City ang operasyon na umaabot na rin sa Luzon at Mindanao. Naniniwala ang PNP-HPG na may malaking grupo na nasa likod po nito. Yun ang isa po sa mga target po ng ating operation. Patuloy namin sinusubok na makuha ng panig ang mga suspect. Ngayong Christmas season, tumaas daw ang antas ng karnaping na ganito ang modus. Kaya patuloy na nagbababala ang PNP. Ang paalala po talaga lagi ng PNP Highway Patrol Group sa ating po mga kabayan na kapag tayo po ay bibili ng segunda manong sasakyan, unang-una, they can call, they can check to our Land Transportation Office or even the Highway Patrol Group offices. Iwasan po natin maniwala dun sa mga sinasabing too good to be true na kesyo mababa ang bentahan ng sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Chika Minute po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, si Kapuso Morning Sunshine, Shaira Diaz. Shaira. Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso! Ready nang makapagpahinga kasama ang pamilya this Christmas break ang ilang kapuso at Sparkle Stars. Ang kanilang mga magiging ganap, ichichika ni Athena Imperial. Ilang araw na lang, Pasko na. At ang Kapuso and Sparkle Stars, kasado na ang mga pakulo at plano ngayong Pasko. Maganda na ang mga pamangkin at inaanak ni Encantadia Chronicles Sangre star Faith Da Silva dahil mamamahagi raw ng blessings ang aktres. For the whole year, nag-iipon lahat ng mga barya ko kasi hindi ko ginagastos. Nilalagay ko yun lahat sa isang container, tapos pupunuin ko yun. Tapos yung mga barya ko, 20 pesos, 20 ano yun. Hindi mga piso yung mga barya ko, no?
huwag niyo akong inaano. Tapos pinapaagaw ko sa kanilang lahat yon. And usually, ako yung nagpapalaro talaga for everyone. Uuwi naman daw this holiday season ang tatay ni Alan Ansay, kaya kumpleto sila ngayong Pasko. Sa Camarines Sur sila magsa-celebrate. Sa province naman talaga, yung pag-video okay talaga. Winning piece. Nako, yung boses ko kasi pang ano lang talaga, pang barangay lang eh. Mga kanta natin dyan, syempre yung alam na lahat, yung mga pusong bato. Ready na rin daw ang singing voice ni Royce Cabrera for family video kiss session. Yes, hindi mawawala sa atin yan. Alam mo yung after mo bumeso, salang mo na yung kanta ko. Yun yung tradition namin every year, magkakasama kami tuwing Christmas and then out of town, rent ng mga private resort. Ang magkasintahang Gabby Garcia at Khalil Ramos, loyal kay Kuya ngayong Pasko. Kailangan kami sa bahay ni Kuya to host kasi since it's a reality show at andun ang mga housemates, kailangan syempre present din kami para mahatid sa audience namin kung ano ba nangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. Manonood ng PBB, yun yung plans ko sa Christmas. Pero excited din sila sa kani-kanilang Christmas family traditions. Sabay-sabay kaming gumagawa ng fruit salad. Yun yung tradition namin as a family. Lagi kasi kami nag-order ng food trays, pero yung fruit salad, yun yung kaisa-isang bonding namin na we really do it together. Party games, may video okay din. Sila nagbibigay ng prizes, kayo ba? Ako wala akong choice eh. Ako talaga nagbibigay ng prize. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, aksaya na nga sa tubig. Peligroso pa sa mga dumaraan ang tumatagas na manhole ng Maynilad sa Quezon City. Pinaaksyonan yan ng inyong Kapuso Action Man. Sa unang tingin, tila nabasang daan lang ito dahil sa ulan. Pero ang mitya pala ng hindi na natuyong bahagi ng San Mateo, Batasan Road sa Luzon, Quezon, ang tumatagas na manhole na ito ng Maynilad. Kita nyo naman ang walang tigil at malakas na bulwak ng tubig palabas. Napansin ko yung mga motorista at saka nahihirapan pag dumadaan sila. Tinataas yung paa tapos tumatalsik yung tubig syempre kasi madulas. Ang tagas ng tubig sa lugar nagsimula raw pagpasok parang Oktubre. Para sa akin talagang nanghihinayang ako. Kasi syempre sa kagaya naming gumagamit ng tubig, doon yan i-charge sigurado. Sa ating mga consumer po yan. Ang nakakapanghinayang na sumbong aming idinulog sa Maynilad. Matapos pagsagawa ng ilang round ng network isolation at leak detection, natukoy na ng kanilang technical team ang pinanggagalingan ng tagas sa kahabaan ng San Mateo, Batasan Road nitong December 1. Sinundan ito ng mabusising pagkumpuni sa apektadong tubo na may habang 300 millimeters. Nagpahirap daw sa assessment at pagtukoy sa pinagmula ng tagas ang kondisyong teknikal sa lugar, lalo't natagpuan ng leak 4 na metro sa ilalim ng lupa. Malapit din daw ito sa road intersection kung saan kailangan ng maingat na koordinasyon para sa kaligtasan ng kanilang mga tauhan at mga motorista. Nagpapasalamat naman ng Maynilad sa pangunawa ng publiko habang isinasagawa nila ang pagkukumpuni. Tuloy ang naisaayos ang pagtagas ng tubo nitong December 4. Thankful po kasi wala na, okay na. Opo. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, asahang magpapatuloy ang maulap na panahon na may mga pag-ulan. Bagamat bahagyang huminga, umiiral pa rin ang Northeast Monsoon o amihan sa Northern at Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, lalakas yan habang papalapit ang Pasko, kaya asahan ang mas malamig na panahon sa mga susunod na araw. Magdadala rin niya ng ulan, kaya huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong lalo kung may lakad. Bukod sa amihan, nakakaapekto rin sa bansa ang easterlies na magpapaulan sa Metro Manila, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang mahina hanggang katamtamang ulan sa Quezon Province bukas ng umaga. Uulanin naman ang ilang bahagi ng Bicol Region sa hapon. Samantala, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga sa Visayas at Mindanao. Pero pagsapit ng tanghali, hanggang hapon, asahan na ang moderate to heavy rainfall sa maraming lugar.
Sa Metro Manila, hindi inaalis ang posibilidad ng biglaang buhos ng pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Samantala, ramdam na talaga ang simoy ng Kapaskuhan sa Baguio City. Naitala ang pinakamababang temperatura ngayong araw na 16 degrees Celsius. Ramdam din ang lamig sa Kasiguran, Aurora, Tanay Rizal at Basco, Batanes na below 20 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura ngayong araw. Biktima ng mga sindikato ang ilang namamalimos sa lansangan ayon mismo sa DSWD. Kaya may paalala sila sa mga nag-aabot ng tulong ngayong Kapaskuhan. Halos 17,000 naman ang nakausap at nasuri ng kagawaran. At nakatutok si Mark Salazar. May kanya-kanyang kwento ang mga mendicant o pulubi kung bakit sila dinala sa ganitong sitwasyon. Kung bakit mailap ang asenso sa hindi nakapag-aral dahil ipinanganak ka sa magulang na hindi rin nakapag-aral. Ito mismo ang kwento ng magpinsang Aita na sina alias Butay at alias Jakar. Mula sa Tarlac, sinasamantala nila ang diwa ng pagbibigayan sa Metro Manila para may konti sila sa Pasko. Namamas ko lang po sa tuwing December lang po, pagkatapos po wala na po. Paano kayo nakapunta rito, nakarating? Namamasahe po ng konti lang po, may konti lang pong pera, namamasahe lang po. Wala raw hanap buhay para sa kanila sa Tarlac. Namumuso po, yung puso ng saging, ibibinti lang po, gano'n po. Wala po ang trabaho. Minsan po may bumibili po sa amin, kaso lang mura. Isang araw po, mga 100 lang po. Minsan po hindi po makakakain. Ilan mo anak mo? 2 po. Hindi sila nag-aaral, may walang pera. Oo po, wala po. Pero sabi ng 10 taong gulang na si Jakar, ganun din naman ang hirap nila dito sa Metro Manila. Gusto ko na ba kami? Magutom ka lang dito. Sabi ng DSWD, marami na raw silang IPs o indigenous people na na-reach out simula lang nitong December 12. Mga Aita mula Central Luzon at Bangbadjao mula Mindanao. Pero naniniwala rin ang DSWD na ang ibang IP sa lansangan ay biktima ng mga sindikatong nagpepuwersa sa kanilang mamalimos, kapalit ng pagkain at tulugan. Dito sa mga grupo na ito, we're working with the law enforcement agencies. Kasi pag meron tayong mga information na nakakalap, ipinoprovide natin sa ating mga law enforcement agencies so that they could do the necessary investigation, masundan nila, matrack nila yung mga grupo na yan, and mahuli at makasuhan. Pero sa Atimonan, Quezon, mga namamalimos ang hinuli dahil daw sa paglabag sa anti-mendicancy law o pamamalimos. Dinala mga batang pulubi sa barangay para doon balaang huwag nang uulit. May mga sumang-ayon pero meron ding bumatikos sa social media sa ginawang hulihan. Sa Metro Manila, simula December 12 sa pag-iikot ng Oplan Pag-abot sa Gipulubi ng DSWD, halos 17,000 pulubi ang kinausap at inassess. Walang kasamang arestuhan. Mahigit 9,000 raw ang na-reintegrate o naibalik sa kanilang komunidad ng may suporta sa pagsisimula. Sa ibang walang babalik ang komunidad, pansamantala silang inaaruga sa mga shelters ng DSWD. Pag dinala namin sila sa processing center, meron tayong walang gutom kitchen din. Pwede tayong mag-provide ng hot meal sa kanila. There's also shelter sa ating processing center. So, makakapagligo sila, mabibihisan sila na maayos, makakatulog sila ng mas himbing at mas safe. Pwede niyong picturean kung at saan yung location nila and then send it to our Facebook page. And immediately, our Pag-abot team will reach out to them. Sa mga na-reach out na pulube pero pinili pa rin ang buhay pamamalimos, sa pangkalahatang mamamayan ang pakiusap ng DSWD. Huwag natin silang bibigyan ng limos. Kasi kapag binibigyan natin sila ng limos, lalo silang mananatili doon sa mga lansangan and lalo silang masasubject sa various risks and hazards. Pero nauunawaan din ng DSWD ang ugali na mag-abot ng tulong kahit konti. Lalo na kung nakikita mo namang hindi na makakapag-intay ang gutom na nakikita mo sa iyong harapan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Feeling blessed ang maraming sparkle artists and stars sa kabila ng pinagdadaan ng struggles o busy schedule ngayong 2025. Ano kaya ang kani-kanilang ipinagpapasalamat? Ichichika ni Nelson Canlas.
Dumating man ang iba't ibang unos at sakuna sa nagdaang taon, di maipagkakaila na mas marami pa ring dapat ipagpasalamat sa 2025. Tinanong namin ang ilang celebrities kung ano ang ipinagpapasalamat nila, mga kinapitan nila para maging madali ang challenging times at mga bagay at events na nagpabago ng kanilang buhay. Si Royce Cabrera, itinuturing na busy year ang 2025. What keeps him sane at hindi madiskaril ang focus? Ang kanyang pamilya. Siguro ang pagpag ko somehow, ituloy yung bonding ko with my family, with my friends, para at least alam ko na, okay, ito pa rin ako, ito pa rin yung Royce na ako. Itinuturing naman na life-altering ang pagiging engaged ni Thea Tolentino sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Martin San Miguel. From single to fiancé at kasabay ng Christmas rush ang kanilang plano ng pag-iisang dibdib. Nag-usapan namin ngayon kung saan, tapos inuna namin din yung guest list kasi yun yung isa sa mahihirap din talaga. Gift of health naman ang ipinagpapasalamat ng nagbabalik sparkle na si Gwen Zamora. Pinaglalaanan niya ng oras at atensyon ngayon ang pagiging healthy para na rin labanan ang kanyang pinagdaanang kondisyon. I gym every day. I do sauna. I eat well. I eat whole foods. I'm very particular with what I put in my body because after giving birth, I got really big. I went through postpartum. Ang Sparkle Stars naman ng Metro Manila Film Fest entry Bar Boys After School. I-flex ang achievements nila for 2025. Finishing a bunch of films this year. Alam na mga kapuso natin, lumabas ang Lakambini, ang Gabi ng Lagim, tapos itong Bar Boys. So it's been a very busy year. PBB talaga. Kasi doon lahat pumasok ng napakaraming opportunities na sobrang kinakapasalamat ko. I think it's associate producing for a documentary that was shortlisted in the Oscar. Grabe, napakadami. Hindi lang achievement, pati yung mga learnings, napakadami ko po natutunan. Definitely becoming a housemate. And yung pag-release ko ng single. Pero I think being a housemate talaga yung top tier po na hindi ko po in-expect talaga. Kasi kala ko magiging lay low yung buhay ko. At anuman ang pinagdaanan natin ngayong taon, kapuso, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat, lalo na ang pag-asa na hatid sa atin ng parating na taon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.